Hello everyone. So, it's a Sunday and then naisip ko na instead of isa-isa namin kayong yung mga friends and family, Clarissa, friends and family ko, classmates, whatever, makakilala. Instead of isa-isa namin siyang namin kayong i-video call, naisip ko na gumawa na lang ng parang weekly video para makipagkamustahan sa inyo. Tawagin natin tong parang kamustahan PG. PG? Kamusta na mga PG? Philippines and Guam. Yeah, from Philippines and Guam. So yun, so kasi yung family niya, syempre pinapakita ko sa kanila na okay kami, okay si Clarissa, and from our side, so yan, medyo nakaka-relax na kami. And just so you know, most of you already know, we just got married. Hindi namin sabihin exact date, but yeah, just recently we got married, and then nasikaso ko na rin lahat ng mga requirements. And newsflash sa mga gusto rin gayahin kami na mag-K1 or what's the other route? The other route is mag-spouse visa going to US. Balita ko lang sa inyo na since April 1st, nagbago na yung mga fees. And it's medyo malaki yung pagbabago. Dati, ang AOS, which means Adjustment of Status, yung EAD, yung Employment Authority documents, or para makapag-work siya kaagad, at saka yung Advanced Parole, dati, before April 1st, it's around $1,200, sama-sama na yung tatlo. So, after April 1st, which is, unfortunately, lumampas kami ngayon, yung AOS is $1,440, yung EAD, yung Employment Authorization Documents, is nasa $520. Bukod pa yun, separate. And then separate pa ang Advanced Parole, just in case gusto niya lumabas ng country agad, which is nasa $630. So imagine, $1,440, $520 plus $630. Yun, so yun, na-submit na namin lahat yun, and then ngayon waiting, ang status niya is waiting na lang. Ngayon, napaka-expensive talaga. So yesterday, now it's a Sunday. Every Saturdays we go with the family, kumakain kami sa labas. So speaking of yesterday, kumain kami papakita ko yung mga pictures, ipa-flash ko yung mga pictures sa Marina's Grill. Highly recommended. Yeah. Highly recommended. Sobrang sarap. Kahit anong orderin nyo doon, actually, Very masarap. affordable at Maganda masarap. yung view. Yeah. It's also affordable. So if any of you would tour Guam, highly recommended. Marami kami pa din recommend, pero one of them was Marina's Grill in Agat. Do yourself a favor. I ordered the Marina's mixed grill. Sa'yo yung chicken combo. Chicken combo. If a flash namin sa inyo, it looks good, it tastes good. Highly recommended. So, yun. So, hindi naman kami nahuli sa balita. Meron na akong papakita sa'yo, baby. So, this recently happened sa Showtime. Yung show ni Vice Ganda. Na merong double standards between... Yun nga. So, sikat ito ngayon, malaking issue. Pakita ko lang sa'yo. Si Vice. Pagpangit. Pagpangit. Bawal. Oo. On air. Pogi, pwede. Okay lang. Masaya sila. Okay, so it's human nature naman pag magandang lalaki, magandang babae, people tend to ano masasabi mo muna?
So, nadjudge siya. Kawawa Of naman course, yung of course. pagpangit. Oo. Kawawa naman. Ngayon, I mean, hindi na sana naging malaking big deal yan. Problem was yung reaction ni Vice, actually. And then, I think, nag-apologize naman si Vice. Pero in the end, binawi niya rin. Which is, parang, sana tinawanan mo na lang, gets mo? Yeah. Uy, parang ayaw naman yata magpakiss or something gano'n, para tapos na sana yung usapan. At nabash yung guy. Oo, nabash yung guy. Nabash din yung girl. Yung mga videos na pakita gano'n. I mean, tsaka sana, moving forward, Filipinos, huwag naman tayong masyadong superficial. Maganda, pangit. Laging may advantage yung maganda, pogi, maganda, kaysa dun sa ano. Sa pangit. Oo, to be honest, dito sa Guam, okay, lumaki ako sa Philippines, bata ako, mataba ako. I was always, hindi naman bullied, pero disadvantaged. Kasi nga, ako lang yung mataba na bata. So, medyo nakakabawas kasi ng confidence yung ganun. Pero, pagdating namin dito sa Guam, yung mga bata na mataba, confident sila. Kasi, hindi sila judged, hindi sila prejudged. Kagaya nung sa Pilipinas. Sabi nga ng kuya ko, sa workplace nila, yung mga matataba, sobrang confident nila na hindi sila affected. Lalo na yung isa kong brother, he's working at DFS, which is yung brand ni one of the running richest man in the world, Arno. So, siya yung may hawak ng mga Louis Vuitton na yan, LVMH. Madalas kami doon. So, in the end, I just wish na hindi sana ganun yung reaction device, lalo na on air. Pwede naman sana tinawanan niya na lang and then kinausap niya na lang backstage. Ano naman, diba? Yeah, pwede naman. Kesa sa yan tuloy. Yun, napahiya siya. Oo. Tatlo sila ngayon parang problema sa social. Si girl, no? Oo. Yung girl, yung guy, and yung mga hosts. Yeah. And then, another news na balitaan din namin is, so ngayon sa Pilipinas And 126 members voting in the affirmative, 109 in the negative, and 20 abstentions. House Bill number 9349 is approved on third and final reading. Majority Leader. Madam Speaker, I move that we recognize the gentleman from the 6th District of Manila, Representative Bienvenido Abante Jr. to explain his vote. The Honorable Abante Jr. is recognized. You have 3 minutes. Divorce bill. Ngayon, legalized na ang divorce. Well, eventually maging legal na ang divorce sa Philippines. Ano masasabi mo? For me, ayoko. Pero, syempre, Yung mga situations na hindi nila talagang gusto. Correct. But I do, Ayoko. don't get me wrong, I agree with you. Parehas naman tayo na one thing was, ang maganda sa Pilipinas, isa sa mga maganda sa Pilipinas kontra Amerika, walang divorce sa Pilipinas noon. Which is, yun yung isa sa mga bagay na hindi ko gusto actually sa Amerika, is talamak ang divorce. Dahil sa divorce, maraming mga magpapakasal lang kasi mayaman yung isa. It goes both ways. Ibig sabihin, yung babae magpapakasal sa matandang lalaki kasi mayaman siya. Both ways yun. Magpapakasal ang lalaki sa matandang babae dahil mayaman siya, and then magdi-divorce sila para makuha yung ari-arian or whatever assets. Pag naghiwalay, 50-50 split kasi yun, matik. Unless meron silang prenup. But like I said, agree ako kay Baby kasi yun isa na sana yun sa magandang trait ng Philippines na walang divorce. Pero although ngayon, hindi ko naman masisisi yung mga tao na meron talagang legit na toxic na talaga yung marriage nila.
na mas mabuti pang hiwalay na lang. Although, dati meron namang annulment. So it doesn't really make sense na, I mean, yeah, it's a sensitive topic, nagagets ko naman. Meron talaga mga tao na kailangan talaga, na mas mainam talaga mag-divorce. Pero, yeah. It's unfortunate, pero may mga masaya. Like, yeah, majority na talaga nag-votes. May divorce na sa Pilipinas. So, yun. Okay naman kami dito. And mabalik tayo sa amin. It's tuwing Sunday. Sunday is our relax day. Yes. Sunday is ribeye steak day. So, nakakatapos lang namin kumain. And hopefully we'll do this every week. Kamustahan lang tayo. Pakita ko lang sa family niya na okay siya. He's progressing. I'm doing well. Once na makuha niya yung green card niya at saka yung mga EADs niya, well, hindi ko naman siya pinipilit. Sabi ko kina mami na hindi ko naman siya talaga pinipilit mag-work. Pero sabi niya, gusto niya mag-work. So, buhay naman kami na kahit ako lang nag-work. Pero gusto niya. Diba? Yeah. Siyempre, tulungan tayo. Sure. As a team. Love you. So, yun. Okay kami. Kamusta kayo dyan? May mga reactions kayo, comments. Sige na, comment nyo dyan. We'll Like and share. Like and share. Respond kami sa inyo as much as we can. We're okay in Guam. Guam is, to us, is paradise. Yeah. I love na rin siya sa Guam. Anong masasabi mo sa Guam? Super ganda. Ano mga unang impression na napansin mo? Ganun. Ako kasi mahilig ako sa, alam mo yun, sa beach, sa mga bundok. So, I love everything. Perfect. Talaga. Maliit Perfect. na island kasi ang Guam. Paradise, Yeah, and then, ang tubig is very well protected. Siyempre, Amerika to, bawal yung mga basta-basta na lang nangingisda, bawal yung mga naggagawa ng mga, ang tawag nila dyan, yung mga pante-pante ng, basta, well preserved yung mga beaches. Walang traffic. Traffic. Walang pollution. Ano pa masasabi mo? At ang babait ng mga tao. So, about that, kasi, Mga yeah, Pinoy? tama. Correct. So, the island is US territory, so it's basically US. Pero I would say 70 to 80% ng population ng Guam is Pinoy. So, hindi ka ma-out of place. Para ka nasa Hawaii na puro Pilipino yung mga tao. Although, it's a central hub. Nandito may mga Chinese dyan, Japanese, Korean, US, Americans, white or black. Complete, parang central hub talaga. Pero, may mga Thai, pero mostly Filipinos. And then, kabubukas lang ng donkey, which is parang yun namin. We'll try to make these videos less than 5 minutes. Don't worry. So, yun. So, this is the first one.